Kinabukasan, nagising ako dahil sa nakakasilaw na sinag ng araw na tumatagos mula sa bintana, kaya kaagad akong naupo ngunit napangiwi ng maramdaman ng sakit sa buong bewang ko. Ikaw ba naman ratratin buong gabi hanggang madaling araw eh? Parang hindi ko na nga maramdaman ang bewang ko nung matapos kami. Oh, you're awake now. Nakangiting bati ni Denver sa akin, ngunit kumunot lang ang noo ko bilang sagot sa kanya. Nakailang rounds ba tayo kagabi? Ang sakit ng katawan ko. Shit! Seryosong tanong ko at nasamid sa sarili niyang laway si Denver habang manghang nakatitig sa akin. Pardon, Bellissima. Nakailang rounds pa tayo kagabi? Namumulang napaisip naman ito habang nagbibilang pa sa kamay niya kung nakailan nga ba kami kagabi. I think 9 rounds? I'm not pretty sure, Bellissima. Napatango naman ako at saka tumayo sa kama para mag-ayos ng sarili kahit pa ika-ika. Kaya pala parang nabugbog ako ngayon. Ang lakas natin kagabi ha, sinulit mo talaga ako. Mapang-inis na sabi ko kay Denver at namula pa itong lalo. Mas gusto ko lang itong inisin ngayong mas namumula pa ito. Tumigil ka nga, Bellissima. Nakakailang ka. Wow ha, ako pa talagang nakakailang sa ating dalawa. Nakailan ka nga ulit kagabi, Denver? Nakataas ang kilay na sabi ko at napabuntong hininga naman ito. Tila ba'y sumusuko na sa akin at wala na siyang panalo. Nakaayos na sa labas ng banyo lahat ng mga kailangan mo. Kaya mo bang maligo mag-isa? Kaya ko naman, pero pwede mo naman akong samahan. Gusto mo ba? Yung tanong ko rito at napalunok naman si Denver habang pinakatitigan na naman ang katawan kong wala pa ring tapis. Bellissima, go take a shower. Hindi naman tayo uminom pero mukhang lasing ka pa rin. Don't make me so hard, Bellissima. Ngumisi ako at marahang gumapang pabalik sa kama kaya napausod ito. Pero huli na dahil pumatong ako at kumandong na ako kay Denver. Nakatitig ito sa mga mata ko habang napapalunok at kinakabahan sa mga susunod ko pang gagawin. It's too early for this. Bulong nito habang pinipigilan ng sariling hawakan ako. Pero kanina pa nasa bewang kong mga kamay nito. There's no too early or too late when it comes to this, Denver. Anytime, you can do me. Nakangising bulong ko rito at saka marahang kinagat ang tenga nito na ikinainda nito. Hinalikan ko ang labi nito at kaagad din kumalas ngunit hinabol ni Denver ang labi ko. Kaya napatawa ako. Mabilis akong umalis sa pagkakakandong dito. Pero naiwan itong nakatingala at napapabuntong hininga na lamang. Wash up now, Bellissima. I'll just wait for you outside. Nahihirapang usal nito at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto, kaya napatawa na lamang ako. Hello, Sam. Pagbati ni Ate Laisel sa akin sa telepono, kaya napangiti ako. Kumusta ka na, Ate Laisel? Nakangiting tanong ko rito kahit hindi naman ako nito nakikita. Pauwi na kami. Bukas ay nandyan na kami panigurado. Halatang excited na sabi ni ate sa akin, kaya nahawaan ako ng pagka-excite nito. Pasalubong ko ha, ingat kayo sa biyahe. Oo, hindi ko kakalimutan yon. Teka, magpaplastikan pa sila dahil pauwi na kami. Ingat dyan, buntis. At namatay na ang tawag. Naghugas ako ng kamay bago lumabas sa banyo at saka nagtungo ulit sa desk ko. Ngunit nandoon na si Denver at nakikipagtawanan kila Chloe at Janica. Nandiyan na pala si Sam, Denver. Si Chloe ang nakapansin sa akin at kaagad na bumaling si Denver para hanapin ako at ngumiti ito nang matanaw ako. Anong ginagawa mo rito? Working hours namin, nanggugulo ka na naman dito. Nakangiting tanong ko habang pinagmamasdan ng mga chismosa kong katrabaho. Lalo nang mapanuring tingin ni Britney na may pag-irap pa talaga sa akin. Tara sa office ko, I have something important to tell you. Hinawakan nito ang kamay ko at saka ako ikiniya patungong office niya. Nakatitig lang ako sa kamay naming pareho hanggang makarating kami roon. Ano ba yung sasabihin mo? Marami pa kasi akong gagawin na trabaho sa desk ko. Mom and Dad are going to see us tomorrow. Kaagad akong napanganga sa tinura nito. Wala sa sariling napukpok kong dibdib nito kaya natawa ito sa akin. Alam na ba nila ang tungkol sa akin? I'm planning to tell them tomorrow. Hindi ba't mamamanhikan kami? Kailan ang uwi ng mga magulang mo galing probinsya nyo? Sabi ni Ate Laisel, baka bukas na rin sila makauwi. Sumilay ang matamis na ngiti sa labi ni Denver.
Hinaplos nito ang mukha ko at pinakatitigan ako. Wow, that's good. I'm so excited to meet your family and mine, to tell them about us. Napahawak sa kamay kong sabi ni Denver. Pinipiga niya pang magkasalikop naming kamay na para bang pinahihiwatig sa aking magiging maayos lang ang lahat. Kinakabahan talaga ako, Denver. Don't be. I'm here. Nasa tabi mo lang ako at sabay nating sasabihin sa kanila ang lahat. Paano kung ayaw sa akin ng mga magulang mo? Paano kung umadlang sila sa pagpapakasal natin? Ganun din sa mga magulang ko. Napatakla si Denver at saka sinapuulit ang magkabilang pisngi ko. Wala akong pake kung humadlang sila, Bellissima. We will just tell them about us and that's it. Their opinions don't matter. May tanong sana ako sa'yo, Denver. Sa mga inaaksyon niya, tuluyan na akong nahulog. Ayokong umasa kaya mabuting itanong ko ito bago pa ako magsisi sa huli. Mahal mo ba, Sir Denver? Kumatok bigla si Thorn kaya natigil ako sa pagtatanong. Napakunot naman ang noo ni Denver bago ibinaling ang tingin niya kay Thorn. What? Sir Hideo is here. Walang emosyong sabi nito at bigla namang naging blanko ang ekspresyon ni Denver. Kumunot ang noo ko dahil doon. Okay, I'll go out in a bit. Tumango lang sa amin si Thorn at isinara na ulit nito ang pinto. What the fuck it is this time? Bulong ni Denver at saka tumingin sa akin. Are you waiting here or are you going back to work? Malambing na tanong nito at mukhang nakalimutan na ang tungkol sa tanong ko. Hindi ko na naman naitanong sa kanya. Babalik na lang ako sa trabaho, baka kailangan niyo ng private space ng kausap mo. Tumango si Denver at saka sabay na kaming lumabas ng office. Bumungad sa akin ng isang matipuno at sumisigaw ang kagapuhang lalaki. Nakasandal ito sa pader habang humihit-hit sa sigarilyo. May kahabaan ng buhok nito at nakasalamin pero mukhang problemado. Kaibigan ba siya ni Denver? Maikwento nga kay Jenica. What the hell are you doing here? Inis na tanong ni Denver sa lalaki at sakalang ito tumingin sa gawin namin. Stop smoking here. Nasa office ka. Umiling lang ang lalaki at saka lumapit kay Denver. Bro, I have something to tell you and I can do whatever I want. Walang yaka talaga, Hideo. Ano na naman bang kailangan mong hope ang hapon ka? It's si Spencer. Napatigil ito sa pagsasalita nang mapansin ako. Namula naman ang mukha ko at kaagad na natakot dahil mas naningkit ang mga mata nito at nagsalubong ang dalawang kilay. Masungit pala. Hey, stop looking at her like that. Gusto mong dukutin ko yung mga mata mo? Inilagay ako ni Denver sa likod niya at natawa naman ang lalaki habang sinisilip pa rin ako sa likod ni Denver. Who is she? She looks so beautiful. Nakangiti ngunit nakakatakot ang mga matang sabi nito. She's my wife, Samantha Capriza Mandejas. Pagpapakilala ni Denver sa akin at tumango naman ito. Hala, wife raw? Parang sire, ano pa Denver? Hindi pa nga ako ikinakasal sa'yo. Sa bagay, nag-honeymoon na nga agad kami eh. Charot. I'm Hideo. Tatadyakan kita paalis dito sa kumpanya ko. This is important, bro. I swear. Tell her to leave. It's okay, Denver. I'm about to leave anyway. Bye, Hideo. Nice to meet you. Nakangiting sabi ko at saka umalis doon. Inis akong umuso dahil hindi ko nagustuhan ang ugali ng kaibigan ni Denver. Kupal pala. Pero nakakatakot talaga siya tumingin. Hey, Bellissima. Sumulpot bigla si Denver at mabilis na humalik sa ulo ko. Kaya ang tawanan namin nila Jenica at Chloe ay natigil. Napatingala naman ako kay Denver na may hindi maintindihang ekspresyon sa kanyang muka. Oh, do you need something? Nakapag-usap na ba kayo ni Hideo? Tanong ko rito habang nakatingala sa kanya. Napabuntong hininga naman ito na akala mo ay sandamakmak ang mga problema niya sa buhay, kaya kumunot ang noo ko. Huwag mong sabihing nag-away silang dalawa ni Hideo. Para kasing problemado at naiinis ang itsura nito. Bellissima, I have to go. Sumulyap ito sa gawin ni Hideo kaya napatingin din ako sa binata. Nakasandal ito sa pader at magkakrus ang dalawang braso sa dibdib nito habang nakatingin din sa gawin namin. Tila ba naiinip na ang itsura nito habang pinanonood kami dalawa ni Denver. May pupuntahan ba kayong dalawa? Yes, it's important and emergency, kaya I really need to go. Hala ka, emergency pala yung lakad niyo, bakit hindi ka pa umalis? Sige na, umalis na kayo ni Hideo.
Nagtatakang sabi ko rito at napakamot naman ito sa batok habang nakatitig sa mga mata ko. Bakas ang pagkairita sa mukha ni Denver na para bang ayaw niyang umalis at iwan ako. I just want you to know na aalis na ako at baka si Thorn na lang din ang maghatid sa'yo pa uwi mamaya. Is that okay with you, Bellissima? Kitang-kita sa mukha ni Denver na hindi niya nagugustuhan ang mga sinasabi niya sa akin. Napatango naman ako para malaman niyang naiintindihan kong sitwasyon niya. Si Thorn naman ang makakasama ko sa pag-uwi kaya alam kong ligtas ako. Ganun ba? Sige, mag-ingat kayong dalawa ha. Hihintayin na lang kita makauwi sa condo mamaya. No need, Bellissima. Just get some rest when you get home. For sure, gagabihin kami ni Hideo sa pupuntahan namin. And ayoko mapuyat ka for me. It's bad for you and our baby. I'll go now. I can't wait to see you later. Humalik ulit ito sa ulo ko at saka nagpaalam na. Kaya hindi na ako nakapagsalita pa. Napanguso ako habang pinanunood ang pag-alis nilang dalawa ni Hideo. Sandali pa silang nag-usap ni Hideo bago ulit ito tumingin sa akin at kumaway ng kaunti bilang pamamaalam. Kumaway naman ako pabalik at saka sila tuluyang nagtungo palabas ng gusali. Napabuntong hininga naman ako nang nawala na sila sa paningin ko. Ano kayang emergency yun at gagabihin pa silang dalawa? Sana naman ay walang nasaktan at ayos lang ang lahat. Anong ganap, Sam? Sabay pang tanong ng dalawa sa akin pagkaharap ko pa lang sa kanila. Hindi raw kami sabay uuwi kasi may pupuntahan sila. Baka rin gabihin daw siya. Naku po, gigimik ba sila? Saan? Baka mamaya may babae sa pupuntahan nila ha? Umiling ako sa mga suspetsya nila. Hindi naman siguro magsisinungaling sa akin si Denver para sa ganung bagay. Magsasabi ito ng totoo sa akin kung doon nga ang punta nila. Kayo talaga, tutulungan niyo pa talaga ako mag-overthink? May lalaki bang nagpapaalam para mambabae? Emergency raw at importanteng pupuntahan nila. Sa tingin ko'y tungkol sa isa pang kaibigan nila. Speaking of kaibigan, sino yung papa kanina? Oo nga, ang gwapo at ang lakas ng dating. Si Hideo yun. Kaibigan yata ni Denver. Pakilala mo naman kami kay Hideo, te. Oo nga, jowang-jowa na yung tao, oh. Anong jowang-jowa? Inagaw mo na nga sa akin si Thorn, pati ba naman si Sir Hideo? Swapang ka naman yata sa lalaki, Chloe. Mamigay ka rin minsan, te. Hindi mo kayang sumubo ng dalawa at the same time. Singhal ni Jenica na umiirap pa kay Chloe. Luka-luka talaga. Sus ko naman, anong inagaw ko si Thorn? Hindi man lang nga kinukuha ng tao yung number ko eh. Hindi man lang din ulit ako kinamusta. Sige nga, paanong inagaw ko sa'yo? Tuod nga yata yung lalaking yun. Dismayadong sabi ni Chloe kaya napatawa ako. Hindi pa pala nag-first move sa kanya si Thorn. Sa palagay ko kasi may gusto rin ito kay Chloe. Kayo talaga? Si Hideo mukhang may pagkamasungit na tao. Hindi nga yata ako gustong makita kanina. Pero napilitan na lang kasi may kailangang sabihin kay Denver. Baka kaya ng powers nyo. Kayo na lang kumausap. Pakilala kayo. Kaya nyo na yan. Ay, ganun ba? Slaying while single na lang ako? Ako na nga magbibigay ng number ko kay Thorn. Gusto mo si Hideo, hindi ba, Jenica? You can have him. Hindi na ako mga agaw pa. Kung makapang-angkin mga sis ko, sa inyo ba talaga? Sapukin ko kayo sa mukha ngayon. Natatawang sabi ko kaya napairap ang dalawa. Che? Nagkausap na ba kayo ni Denver, Thorn? Tanong ko rito nang makapasok na ako sa sasakyan. Tapos na ang trabaho ko sa office at kaagad ako nitong sinundo kanina. Pauwi na kami dahil siya na nga ang maghahatid sa akin. Napatingin ako sa cellphone ko, chinek ko ulit kung may message or missed call si Denver. Pero bigo akong makakita ng kahit isa man lang na mensahe. Hindi pa siya tumatawag o nagte-text sa akin. Bakit mo na itanong? Hindi pa kasi siya nagte-text or tumatawag sa akin simula nung umalis siya kanina. Baka lang kasi sa'yo may sinabi na. Malungkot na turan ko. Nahalata naman agad ni Thorn yun kaya nginitian ako nito. Alam mo, huwag kang mag-alala. Gagabihin talaga si Sir kapag sinabi niya kaya babantayan ko na lang kayo para masigurong walang mangyayaring masama sa'yo kung yun ang kinababahala mo. Hindi naman ako nag-aalala para sa sarili ko. Sadyang gusto ko lang talagang malaman kung saan nagpunta si Denver or kung anong eksaktong oras siya uuwi. Sa kanya ako nag-aalala. Sa bagay, hindi mo nga maiiwasang mag-isip ng mga ganyang bagay. Tumatangong sabi nito bago kami makalabas sa parking lot ng gusali. Napabuntong hininga na lang ako at saka tumanaw sa labas ng bintana para libangin ang sarili ko. Ay siya nga pala,
may ibibigay pala ako sa'yo. Hinalungkat ko ang loob ng bag ko at saka hinanap ang card na iniabot sa akin ni Chloe kanina. Traffic naman kaya naibigay ko pa sa kanya ang card na naglalaman ng number ni Chloe. Kaninong number to? Kay Chloe yan. Nagkahiyaan pa talaga kayong dalawa. Namula si Thorn dahil sa sinabi ko bago tumango para magpasalamat. Torpe, kalaki-laking lalaki hindi magaling mag-first move. Naiinis na raw siya sa'yo. Napakabagal mo raw gumalaw. Hindi mo nga raw siya kinukumusta man lang ulit kahit nagkikita naman kayo sa building. Ganun po ba? Pakisabi na lang po kay Chloe na pasensya na po at marami akong kailangang gawin kaya hindi na ako nakakapag hep. Bakit pakisabi pa? Binigay ko na nga sa'yo yung number niya para makapag-usap na kayo tapos ako pa rin ang magiging messenger nyo? Ay oo nga pala. Ako na lang pala mamaya. Salamat, Sam. Welcome. Idlip lang muna ako sandali, Thorn. Medyo nahihilo na naman kasi ako. Sige lang, Sam. Gigisingin na lang kita mamaya kapag nasa kondo na tayo. Isinandal ko na ang ulo ko sa upuan at saka pumikit para umidlip dahil umiikot na naman ang paningin ko. Samantha! Samantha! Sam! Gising na! Naidilat kong mga mata ko dahil sa pagtawag ni Thorn sa akin. Kumakamot ito sa noo niya habang pinanonood akong umupo ng maayos. Anong oras na ba? Bakit parang sobrang dilim na sa labas ng sasakyan? Bakit sobrang dilim na sa labas? Ilang oras ba ako nakatulog? Gulat na tanong ko kay Thorn nang masulyapan ang labas ng sasakyan dahil gabi na nga talaga. 2 oras yata. Kanina pa kita gustong gisingin kaso napakalalim at mukhang masarap ang tulog mo. Kaya hinayaan na lang muna kita. Kaso nga lang ay gumagabi na at baka lamigin ka lang dito sa sasakyan. Diyos ko ka, Thorn. Dapat kanina mo pa ako ginising. Natatawang sabi ko rito bago bumaba ng sasakyan at sinarado naman ito ni Thorn at saka ako sinamahang umakyat sa kondo. Habang tulog ka kanina, bumili na lang din ako ng mga makakain mo. Mukha kasing hindi ka pa nakakakain ng maayos mula kanina kakaantay kay Sir. Salamat, Thorn. Pero mas magugustuhan kong kumain kung sasabay ka sa akin. Nakangiting sabi ko kay Thorn kaya napahinto ito sa labas ng pintuan ng kondo. Kumunot naman ang noo ko. Anong problema niya? Mahigpit na ipinagbawal sa akin ni Sir na lumapit po sa inyo. Baka mapatay niya lang po ako kapag sinabayan pa kitang kumain ngayong gabi. Ha? Wait. Tingnan natin kung magagalit nga siya. Tawagan natin. Baka sumagot na. Inilabas ko ang cellphone ko, tinawagan si Denver. Matagal bago ito sumagot pero napangiti pa rin ako nang sagutin itong tawag. Akala ko buong gabi na kami hindi magkakausap. Miss me already, Bellissima? A little bit. Sandaling tumahimik ang kabilang linya sa naging sagot ko kaya napakagat ako sa labi ko. Miss you too. Hinihintay ko na lang yung isa kong kasama and makakauwi na ako sa'yo. Nagugutom na ako, Denver. I already told Thorn to buy you some food. Wala pa rin ba siyang binibili? Pwede ba akong sabayan ni Thorn sa pagkain? Ni-loudspeaker kong telepono at katahimikan lang ang sumagot sa akin. Hindi ito nagsalita kaya tinawag ko ulit ito dahil baka naputol ang tawag. Denver? Still there? Di ba sinabi ko na sa'yo, Thorn, mauna ka nang kumain? Babantayan ko po kasi si Sam sa sasakyan at nakatulog po siya kanina. Pasensya na po. Yes or no, Denver? I think gutom na rin si Thorn. Malulungkot ako kung mag-isa lang akong kakain tapos gutom pa si Thorn. Tapos anong oras ka pa makakauwi? Paano na ako nito? Okay, sumabay ka na sa pagkain, Thorn. But after that, leave Sam alone. Para kay Thorn na sabi nito at tumango na lang si Thorn. By the way, have you eaten? Baka ikaw rin nagugutom na pala dyan, ha? Yes, Bellissima. I already ate. That's good to hear. Bye na, chicken ulam namin. See you later. At saka ko pinatay ang tawag. Pumasok kami ni Thorn sa kondo at mukhang nag-aalangan pa rin itong pumasok. Napangiti ako dahil sinagot ni Denver ang tawag ko. Akala ko kasi magagalit ito sa pagtawag ko pero nagkamali ako ng akala. Ganun ba talaga kalaking takot mo kay Denver? Kumalma ka, akong bahala sa'yo. Natatawang pangungumpirma ko sa kanya. Napakamot naman ito sa batok niya. Ako na lang po ang maghahanda ng mga pagkain. Bisita ka kaya ako na lang ang maghahanda ng mga pagkain. Madali lang naman to eh. Kayo po ang bahala. Tahimik na umupo si Thorn habang hinahanda kong mga binili nitong pagkain.
Tuwang-tuwa ako at makakasabay ko na ito sa pagkain. Alam mo ba, gusto kong maging katulad mong magiging anak ko. Nakangiting sabi ko kay Thorn kaya nabulunan ito. Kaagad naman akong nag-abot ng tubig dahil umuubo pa ito. Habang nasasamid pa rin ay tumingin sa akin si Thorn. Mukhang hindi makapaniwala sa tinuran ko. Po? Yung mabait, tapos ang cute pa. Sa tingin ko, ikaw ang pinaglilihan ko ngayon, Thorn. Pasensya ka na sa akin, ha? Nakangusong sabi ko kay Thorn. At natawa naman ito. Mukhang na-realize na nito kung bakit ako ganito sa kanya noong mga nakaraang araw. Kaya po pala. May mga time ngang inis na inis sa akin si Denver dahil ikaw ang gustong makita ni baby. Pasensya ka na talaga kung mapanggigigilan ko yung pisngi mo. Sinusunod ko lang talaga ang mga gusto ni baby. Okay lang naman po sa akin. Ninong ka nito ha? Favorite ka ni baby eh. Kung papayag po si sir, bakit hindi? Pero kung hindi siya pumayag, gusto ka ng anak ko maging ninong tapos ipinagpatuloy na namin ang pagkain. At nang matapos ay si Thorn nang naghugas ng mga pinggan dahil ibinilin daw sa kanya ni Denver na huwag akong paghugasin ng mga pinggan.